Welcome back. This is a beautiful day. This is Weather HQ. There are concerns over the safety of frozen chicken products being sold in wet markets. Now, United Broilers Raisers Association, or UBRA, has warned the public that these products may pose health risks if not handled or stored properly, including the danger of bacterial contamination and chemical exposure. Now, to help us understand this issue better, we're joined on the line by Mr. Elias Jose Bong Insyong, the chairman of UBRA. Magandang umaga, Chairman Bong, and welcome to Beautiful Day. Magandang umaga po sa atin lahat. Chairman, pag-usapan muna natin kung bakit nga ba risky para sa mga consumer na bumili ng frozen chicken products sa wet market. Unang-una, kaklaruhin ko lang, wala kami hong inisyong babala. Ang dapat po nag-i-issue niyan ay pamahalaan. Ang nangyari ho yata, merong panayam sa amin via Viber. Nagkaroon na ho ng sinagot ho ng aming technical committee. Nagkaroon na yata na sariling buhay yung istorya. Ganun pa man, wala namang masama na bigyan ng payo ang publiko, ang ating mga mamimili. Ang patakaran kasi, ang polisiya niya na tinalaga mga 12 to 15 years ago sa DA, batay sa siyensya o sa agham, naalala ko nung si Dr. Lustre, mahalaga na pag frozen, hindi nasisira yung tinatawag na cold chain. Kung galing siya sa freezer, hayaan mo nasa freezer siya, benta mo dun sa palengke, nasa loob ng freezer, or nasa chiller, or nasa cooler na may yelo. Ang dahilan doon, according to Dr. Lustre nung nag-present siya, scientist yun, yung habang pag hinayaan mo kasi sa open environment, room temperature, na habang natutunaw yung karne, yung yelo, nasisira yung sihay ng karne o yung cell sa wikang Ingles. Parang pumuputok siya. Habang pumuputok siya, nakukuha niya yung kung anumang mikrobyo or germs dun sa environment. Kanya ang minarapat noon ng Department of Agriculture hanggang ngayon na kapag magbebenta ka ng frozen, lalo na sa wet market, ay dapat hindi mo sinisira yung cold chain. Meron kang chiller or freezer or siguro may cooler ka na may yelo para tiyak na ligtas yung produkto. In fairness naman to the system, wala pa naman ako nababalitaan o na basang ulat na may na-disgrasya na dyan. May mga inspections naman yan sa palengke, yung NMIS, yung National Meat Inspection Service. Ganun pa man, kung meron mang tindera na matokso at dahil mahirap ang buhay, dyan papasok yung tinatawag na relationships. Kailangan may suki ka na siguro kung naman. Kasi ako, pag wala yung misis ko dito sa Luzon, ako ang namamalengke. Meron ka ng suki. Dapat dyan, mga ilang doon papasok yung relationships. Kasi hindi lubos-lubos na matitiyak mo na pwede kasing ihalo yung frozen na natutunaw doon sa sariwa. Yung kasing sariwa, yung bagong katay, batay sa siyensya, sa pag-aaral, pag bagong katay siya, nilatag siya dun sa mesa, hindi nasisira yung sihay o yung cell. Buo siya hanggang mga 6 to 8 hours. Kanya mas ligtas siya na ilatag dun sa mesa sa palengke at kahit mainit-init pa, kaya yung kasabihan sa probinsya, ligtas siya. Kaya lang, pag pinaghalo mo yan, ay may kahit pa paano, merong konting sapalaran na dyan at dyan papasok yung kapasyahanan ng mamimili. So, Chairman, iklaro lang natin. So, hindi naman bawal na magbenta ng frozen sa mga public market or sa mga wet market. Pero yung health hazard dito ay kapag yung frozen products or at least originally frozen na nasira yung cold chain at hinalo sa mga fresh na yung bagong katay. Ganun po ba? Oo, yun ang hindi dapat mangyari. Kasi may patakaran dyan, may regulation . Tingin ko naman sa kalakahang bahagi na ito papatupad yung regulation. At nasa
Yung mga matagal na nagtitinda naman sa palengke, in fairness to them, ay pinangangalagaan din naman nila yung reputasyon ng kanilang pwesto at nung pagkatao nila. Kanya halimbawa ako, pag akong pumunta sa palengke, alam ko dahil kilala ko yung binibilang ko, ando doon yung tiwala. At the end of the day, lahat tayo, at kahit anong produkto yan, ando doon pa rin yung elemento ng humanity or pagkatao ng katransaksyon mo. Sir, na-mention niyo po kanina na kapag minix yung frozen at yung fresh o yung bagong katay, dyan po yung danger at least sa sales ng frozen meat or yung frozen meat. Kasi magiging mahina yung doon natunaw mismo sa mesa sa open environment na frozen. Yun yung merong risk batay sa pag-aaral. Opo. Pero tingin ko batay sa karanasan ay kung hindi naman, kasi kung maaga pa sa palengke, unang-una malamig pa yon, mararamdaman naman ng mamimili. Kung bandang tanghali na o hapon ay maaring doon na yung sapalaran. Pero ako naman, andun yung tiwala ko sa mga nagtitinda sa palengke, pinangangalagaan din naman nila yung kapakanan ng kanilang hanap buhay at saka ng kanilang kapwa. Sir, maapektuhan po ba yung bagong katay kapag hinalo sa frozen? Kasi may nagsasabi din minsan na may mga chemical na nilalagay sa frozen para walang freezer burn yung karne. So, magiging factor ba po yan sa mga bagong katay? Ay, pwedeng mabahiran yung bagong katay. Kanya lang, yan naman na yung pagdating naman sa ating mga tahanan, ay hinuhugasan mo naman na maigi. At ultimately, sa dulo ay lulutuin mo. Ganun pa man, ay dahil nga may patakaran, may sistema, ay kailangan sunurin natin para sa, kumbaga, wala nang matsambahan ng disgrasya. Sir, na-mention niyo po, malaki yung tiwala niyo sa National Meat Inspection Service. Can you tell us a bit more about yung proseso po nila? Kailan ba sila nag-i-inspect at normally ano po yung hinahanap nila kapag nag-i-inspection sa mga palengke? Kami kasi sa UBRA ay we presume regularity of performance na legal assumption yan sa public offices at public officials. Ay hanggat wala kami natangan na katibayan na nagpapabaya, ang assumption namin ginagawa nila yung tungkulin nila. At batay sa agos ng pangyayari, mga dekada na yung binibilang, kahit papano ay nagagampanan naman nila yung tungkulin nila. May mga pagkakataon na nababanggit namin sa kanila, may balita na ganun, may expired meat na binibenta sa ganun lugar. Ay in the last, dito sa panunungkulan ni Secretary Laurel, ay may nahuhuli na ng mga expired meat. Malaking bagay yun. Chairman, saan mahanap ng taong bayan yung mga abiso po ninyo or yung mga statement po ng UBRA para lang malaman natin or at least ma-check natin kung ano ba nga ang tama or ano ba yung stance ng UBRA pagdating sa iba't ibang mga issue po, especially when it comes to yung karne po natin? Kami kasi kami natatag kami because of trade issues, because of importations. Yung sa regulations ay katulad na nabanggit ko kanina, we presume regularity of performance of duties. Yung meron kaming website, meron din kaming Facebook page. I-ano nyo lang, ituldok nyo lang doon sa, hanapin nyo lang yung UBRA. Lalabas na, ando doon yung activities namin. Paminsan-minsan may advisory tungkol dyan yung technical committee namin. At kung may detalye pa na kailangan, handa naman kaming humarap kahit kanino. At kung may mga tanong, at kami naman bukas sa mga panayam sa media, sa Kongreso, ma-attend kami ng mga hearing sa House of Representatives sa Senado. Kumbaga, transparent kami at nakataya dyan yung reputasyon ng aming industriya, yung reputasyon ng bawat isa sa amin, yung mga kabuhayan namin.
Kanya yung sa tingin namin sa 25 years ng aming samahan, aming organisasyon, kahit papaano naitaguyod naman namin kahit papaano yung kredibilidad ng aming organisasyon. Siya po ang chairman ng UBRA, ang United Broilers Raisers Association, Mr. Elias Jose Bong Insyong. Maraming salamat po. Thank you so much for sharing your insights. Magandang umaga po uli sa atin lahat. Salamat.